Sa mga nais mag-apply bilang household service worker sa Hong Kong, alamin ninyo na idadagdag na rin sa inyong training ang personality development. Pabor naman dito ang ilang aplikante dahil mas marami raw silang matututunan. Nakatutok si Mariz Umay. On stage, our well-known National Director and Overall Production Tila-tila lang ang mga beauty queen ang kailangan sumailalim sa masusing personality development training. Napagkasunduan kasi ng DOLE at Society of Hong Kong Accredited Recruiters of the Philippines o SHARP na padaanin din sa ganitong pagsasanay ang mga mag-a-apply na household service worker bago sila payagang pumunta ng Hong Kong. Nagawin nating ambassadors of goodwill yung ating mga HSW yung pinaalis. Qualified, well-trained, and well-prepared na HSW. At ito din ang gamot dun sa problema na kung bakit mayroong nate-terminate. Dati nang may basic training course na umaabot ng 210 hours ang mga ipinadadalang household service workers sa Hong Kong. Sinasanay rin sila sa mga gawaing bahay gamit ang makabagong teknolohiya, pag-aalaga sa bata't matatanda at sumasailalim din sa language and culture training. Pero balak palawigin sa 380 hours ang training para maisama ang personality development at social graces. Dahil mas maraming matututunan, may karagdagang bayad. Pero ang magandang balita, wala na ring placement fee ang mga aplikante sa Hong Kong kung ang kanilang agency ay kabilang sa 52 recruitment agencies na lumagda ng kasunduan sa DOLE. Sa tala ng DOLE, nasa 25,000 kada taon ang ipinadadalang bagong OFW ng Pilipinas sa Hong Kong. Dapat ang mga employer ang dapat magbayad ng mga gastusin. Kailan sila ang nangangailangan? Pabor dito ang mga nakausap kong aplikante. Lusyang pag-uwi, kumbaga. Yung bang mukhang katulong lang talaga as in pag-uwi. At least malagaan mo yung sarili mo. Karamihan doon sa ibang bansa, minamaltrato dahil hindi sila marunong sumasagot ng tama. Ngayon, kapag naka-undergo ka ng mga ganun na training, so madali lang sa'yo paano mo ma-adjust yung mga amo mo. Pag napunta tayo sa ibang bansa, kailangan nating maki-adapt sa kanilang lifestyle, sa kanilang culture. Kung ano yung foods nila, kailangan nating ma-adapt din po yun. Bagamat ang mga pagbabagong ito ay layo na madagdagan ng kaalaman at mapabuti rin ang estado ng mga household service worker na ipinadadala sa ibang bansa, partikular na sa Hong Kong, sa huli, pangarap pa rin ng gobyerno na darating ang araw na hindi na natin kakailanganin pang magpadala ng mga trabahador sa ibang bansa para lamang matagunan ang problema ng unemployment dito sa Pilipinas. Mariz Umay, Nakatutok, 24 Oras.